Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-408 na kabanata, Kalma bago ang bagyo. Nakatayo silang lahat sa pasilyo sa labas ng silid-aralan, naghihintay ng kung anong kaguluhan mula sa klase 6. Naiinip na si Lynn. Matagal na siyang naghihintay ngunit tila wala namang nangyayari. Nakakross ang mga braso ni Billy. Nag-e-enjoy siya at wala siyang balak magmadali. Sa wakas, pumasok si Lynn sa silid at nakita ang mga estudyanteng nakataas ang mga paa sa mesa, naghahalakakan, naglalaro ng kanilang cellphone, at nagkukwentuhan tungkol sa mga kaibigan. Tinawag ni Lynn ang kanilang atensyon, pero binaliwala siya ng mga estudyante. Ang tanging nagawa niya ay buksan ang kanyang libro at kalmadong simulan ang aralin. Sa totoo lang, nakaramdam siya ng bahagyang ginhawa. Wala pa ring disiplina ang mga estudyante sa silid-aralan, pero at least, wala namang senyales ng welga. Si Billy at Leonard, mukhang ang iniisip ninyong welga ay hindi mangyayari, naisip niya. Ngayon, marahil ay magiging ligtas si Mr. Ambrose. Mula sa pasilyo, nagulat si Billy nang marinig niyang nagtuturo si Lynn sa loob ng silid-aralan. Hindi ito ang dapat na mangyayari. Bakit hindi pa nagsisimula ang welga? Maghintay ka pa ng kaunti, sinabi niya sa sarili. Lumipas ang 1 minuto, tapos 2, 3 minuto, at pagkatapos ay 5 minuto. Pero wala pa ring nangyayari. Ang kanyang inaasahang eksena kung saan maghuhurumintado ang mga estudyante, sumisigaw ng kanilang mga reklamo, ay hindi natupad. 10 minuto ang nakalipas, narinig ni Billy na tumigil sa pagsasalita si Lynn. Ngayon na magsisimula, naisip niya. Nakatutok siyang nakikinig, puno ng pananabik. Ngunit wala pa ring nangyari. Si Miss Bowen siguro ay sinusubukang kumbansihin ang mga estudyante. Hindi iyon gagana, puna niya. Pagkalipas ng 15 minuto, mukhang normal pa rin ang lahat. Hindi siya makapaniwala. Ano ang ginagawa mo? Naghihintay sa pinto. Biglang narinig niyang tanong ni Alex mula sa likuran niya. Mr. Ambrose, bakit hindi ka maghintay dito kasama namin? Anumang sandali, magsisimula na ang palabas, sabi ni Leonard nang may mapanirang tono. Bigla na lang may tumama sa likod ng ulo ni Leonard. Aray! Sino ang tumama sa akin? Tanong niya habang lumilingon. Nakita niya si Billy na nakatingin lang sa kanya. Ako. Billy, bakit mo ako binato sa ulo? Tanong ni Leonard ng gulat na gulat. Siyempre hindi ko ginawa iyon. Mabilis na sagot ni Billy. Hinawakan ni Leonard ang kanyang ulo at naramdaman ang maliit na bukol. Napakasakit nito sa bawat paghipo. Si Billy lang ang nasa likuran niya, pero hindi niya maisip kung anong dahilan para saktan siya nito. Multo ba iyon? Tanong niya nang nag-aalangan. Ganti iyon, sabi ni Alex nang mahina. Hinaplos ni Leonard ang kanyang ulo at sinabi, huwag kang maging kampante. Hindi pa tapos ito. Sumuporta si Billy sa sinabi ni Leonard. Alex, huwag mong isipin na ligtas ang posisyon mo rito sa Oak Ridge High School. Makakahanap ako ng paraan para maibunyag ang tunay mong pagkatao sa lahat. Alam ni Alex kung ano ang iniisip ni Billy tungkol sa kanya, pero hindi siya natatakot dito. Tingnan natin kung ano ang balak niyong gawin, sabi ni Alex. Alam niyang kaya niyang patayin si Billy nang walang kahirap-hirap, pero pinigilan niya ang kanyang galit. Kinagat niya ang kanyang labi at tumalikod upang umalis. May ilang guro sa pasilyo, ngunit nang mapagtanto nilang walang kapana-panabik na mangyayari, unti-unti silang nag-alisan. Naiwan sina Billy at Leonard, matiyagang naghihintay, umaasang magsisimula ang welga. Pagkalipas ng kalahating oras, wala pa rin. Nakatayo pa rin sila sa labas ng silid-aralan, at nagsisimula ng mangalay ang kanilang mga binti. Nang tumunog ang kampana bilang hudyat ng pagtatapos ng klase, lumabas si Lynn mula sa silid na nakangiti, kasunod ang mga estudyante ng klase 6. Sa wakas, napilitan sina Billy at Leonard na tanggapin na nagkamali sila.
Walang anumang mangyayari. Miss Bowen, sandali lang, tawag ni Leonard habang hinahabol siya. May kakaiba ba sa klase 6 ngayon? Tanong niya. Wala. Ano ba ang inaasahan mong kakaiba? Tanong ni Lynn ng diretsyo. Umaasa ka bang magkakagulo sa klase 6 ngayon? Tama ba ang ganong pag-asa para sa isang guro, isang tagapagturo ng kabataan? Tinalikuran ni Lynn si Leonard nang may pagkasuklam at naglakad palayo mula sa kanila. Putik. Mura ni Leonard. Singhal ni Billy. Hintayin mo lang. Kapag nakaalis na si Alex sa paaralan, sisiguraduhin nating mapaalis din natin siya. Tanghali na, at patuloy pa rin nagngingit-ngit sina Leonard at Billy tungkol sa inaasahang mangyayari. Sa opisina pinag-uusapan pa rin nila ito. Bakit napakakalma ng klase 6 ngayon, gayong sobrang gulo nila nitong mga nakaraang araw? Tanong ni Leonard. Oo, napakakakaiba nga, sang-ayon ni Billy. Hintayin mo lang. Mag-uumpisa na ang hapon. Siguradong may mangyayari, sabi ni Leonard nang may kasiguruhan. Oo, at ang isang baguhang guro na tulad ni Alex ay siguradong hindi makakontrol ang mga iyon, dagdag ni Billy na may mapanirang ngiti. Ang grupo ng mga guro na hindi maganda ang hangarin kay Alex ay kampanteng-kampante. Muli silang naghintay sa labas ng silid-aralan. Ngunit nanatiling tahimik at maayos ang lahat sa loob. Sa pagtatapos ng mga klase sa hapon, pumunta si Billy sa klase 6 at naghintay na lumabas ang mga estudyante. Ito na ang mahalagang sandali dahil kung lumipas ito at wala pa ring welga sa klase 6, hindi si Alex ang mapapahiya, kundi siya mismo, sa harap ng iba pang mga guro. Sa wakas, lumabas si Eric at isang kaklase mula sa silid-aralan. Naiinis, mabilis na nilapitan ni Billy si Eric. Anong problema mo? Bakit hindi kayo nagwelga tulad ng sinabi mong gagawin nyo? Tanong ni Billy. Billy, sino sa tingin mo ang kinakausap mo? Lumayas ka sa harap ko o susuntukan kita, sagot ni Eric. Nanigas ang mukha ni Billy. Mahinang boses ang ginamit niya, pero napakalakas ng boses ni Eric kaya narinig ito ng lahat ng nasa paligid. Nagsimulang magbulungan ang mga estudyante, sabik sa drama. Hindi ako makapaniwala na si Eric, nang ahas sumagot kay Ginoong Wild. Sabi ng isa. Talagang masama ang ugali ni Mr. Wild, sabi ng iba. Pakiramdam ni Billy ay napahiya siya. Ang buong araw ay naging isang malaking sakuna para sa kanya. Biglang pagbabago. Ngunit sa sandaling iyon, narinig niya ang isang boses mula sa loob ng silid-aralan. Lahat ng taga-klase 6, pumunta na sa racetrack. Magsisimula na tayo, sabi ni Alex habang kinakausap ang mga estudyante ng klase 6. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Billy habang na-realize ang mangyayari. Walang nangyaring gulo sa klase 6 sa buong araw, na nangangahulugang natalo siya at ang ibang mga guro sa pustahan nila kay Alex. Bilang parusa, silang 12 na kasali sa pustahan ay kailangang tumakbo ng 50 ikot sa racetrack. Ang bawat ikot ay 400 metro, kaya ang 50 ikot ay 20 kilometro. Aabutin sila ng ilang oras para matapos ito. Hindi makapaniwala si Billy na hayagang hinihikayat ni Alex ang mga estudyanteng manood habang sila'y nagpapakahirap. Sige na, kalimutan na lang natin ang pustahan, pakiusap ni Billy kay Alex. Napagtanto niyang nakatagpo siya ng karibal sa katauhan ni Alex Ambrose. Kung natalo ka, tanggapin mo ang parusa, malamig na sagot ni Alex bago siya tumalikod at naglakad palayo. Nagsisimula na niyang mahanap ang kasiyahan sa buhay sa high school. Magugustuhan niyo ito. Tumatawang sabi ni Eric sa lahat. Nagpustahan sina Mr. Wild at iba pang guro kay Mr. Ambrose na magkakaroon ng gulo sa klase 6 ngayong araw. Natalo silang lahat at kailangang tumakbo ng 50 ikot sa racetrack. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.